Umpisa Balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. DWIZ. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag nga bigat kanya yung amin na po. Araw ng Huwebes, ngayon ay October 23 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong tagapagbalita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ang aking partner si Kaaron Susan niya daw. At sa technical kasama natin Kaaron Eli Garcia. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal. Flood control cases tapos ng 6 to 8 months ayon sa Sandigan Bayan. Paggawa ng classrooms ipinaubayan na sa mga local government units. 56% ng mga Pinoy nais bumaba presyo ng pagkain. Sa balitang lokal, pamahalaang palalawigan ng Pangasinan pinabulaanan fake news patungkol sa paniningil ng mga ospital. Paghahanda sa sementeryo, bagong comfort room magagamit na sa bayan ng Kalasyaw. Sa balitang pampalakasan, Philippine Sports Commission target ang Asian Youth Games hosting. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Tinaya ni Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Econg na sa aabutin lamang ng mula 6 hanggang 8 buwan ang gagawing marathon hearing sa mga kaso sa flood control anomaly at makakapaglabas ng desisyon ng wala pang 1 taon. Sa isang panayam sa telebisyon, sinabi ni Econg na ramdam ng Graft Court ang sentimiento ng publiko para parusahan ng mga responsable sa anomalya. Aniya ang Sandigan Bayan ay hihingi ng approval sa Korte Suprema para sa expedited rules kung saan ito ang magbibigay daan ng mabilis na pagtatapos sa mga pagdinig at patakaran sa flood control case sa loob ng 6 hanggang 8 buwan. Aniya oras na maaresto ang suspect, ang mga ito ay bibigyan nila ng 5 hanggang 10 araw para sa arraignment at pre-trial sa kaso. Makaraan ito bibigyan ng Graft Court ng 60 days bawat isa o 2 buwan ang prosekusyon at depensa para makapagpresenta ng ebidensya at mga witnesses. May 6 na po na araw o 2 buwan naman ang Sandigan Bayan na magdesisyon makaraang magsumite na ang kaso para sa desisyon.
Nasabat ng matauhan ng Bureau of Customs sa Port of Manila ang mahigit sa 13.2 million pesos na halaga ng mapuslit na fresh carrots mula sa bansang China. Ayon sa Bureau of Customs, ang mga naturang produkto ay illegal na ibinahe papasok sa Pilipinas lula ng 340 food containers na dumating sa bansa noong October 2. Nakatanggap naman ang Bureau of Customs Alert Monitoring Unit ng derogatory report hinggil sa naturang shipment, kaya't agad na nagpalabas ng alert order. Laban dito si District Collector Alexander Gerard Alviarno, October 8. Sa isinagawang full physical examination noong October 17, natukoy na 53,283.88 kilos ng sariwang mga carrots ang laman ng nasabing shipment at hindi bathroom fixtures, napkins at storage boxes na unang idineklara. Sa pagtaya ng Bureau of Customs, ang estimated fair market value ng mapuslit na produktong agrikultura ay aabot sa 13.2 million pesos. Karamihan o nasa 56% ng Mapinoy ang naniniwala ang pagbaba ng presyo ng pagkain ang dapat natutukan at bigyan ng pansin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa resulta ng survey na isinigawa ng Social Weather Station o SWS at kinomisyon ng Strat-Based Group, ang economic concerns ang nananatiling pangunahing issue na dapat tutukan ng Pangulo, partikular na ang pagpapababa ng presyo ng bigas, karne, isda at gulay. Malakas ang panawagan sa Visayas na merong 61% at sa Mindanao na meron ding 61%. Samantala, nasa 31% ng respondents ang humikayat sa pamahalaan na tugunan ang issue ng korupsyon sa bansa. Senyalis ng pagnanais ng mga mamamayan sa pagkakaroon ng economic relief at good governance. Mariing pinuna ni Senator Bam Aquino, Chairman ng Senate Committee on Basic Education, ang Department of Public Works and Highways o DPWH matapos nitong isiwalat sa pagdinig sa Senado na 22 silid-aralan lang ang natapos itayo na malayo sa target na 1,700 classrooms para sa taong 2025. Binigyan diin ni Aquino na kung patuloy ang napakabagal na pagpapatayo ng DPWH ng silid-aralan, aakyat sa 200,000 ang backlog pagsapit ng 2028 na magdudulot ng krisis sa edukasyon sa bansa. Binigyan diin ni Aquino na ang presyo ng DPWH para sa isang silid-aralan ay nasa 3.5 million pesos batay sa pagtaya ng iba't ibang grupo ng mga inhenyero at pribadong sektor. Aniya, aabot lamang sa 2 million pesos o mas mababa pa ang pagpapatayo ng isang disaster-resilient na silid-aralan na nagpapahiwatig ng posibleng overpricing sa mga proyekto ng DPWH. Sa kaugnay na balita, sa halip na DPWH, ipinapaubaya na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lokal na pamahalaan ang konstruksyon ng mga silid-aralan sa buong bansa. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na sa utos ni Pangulong Marcos ay ididiretso na ang pondo sa local government units para tugunan ang classroom shortage. Binigyan diin naman anya ni Marcos na kailangang madaliin ang pagkumpleto ng konstruksyon ng classrooms. Sa ilalim ng planong Memorandum of Agreement, ang pondo ay ididiretso sa LGUs para masimulan ang konstruksyon ng mga classrooms habang ang DPWH at DepEd ang magmo-monitor nito. Inaasahan na 200 classrooms ang makukumpleto bago matapos ang taon habang 822 na classrooms sa ikalawang quarter ng 2026. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal.
Balita mula sa Kapitolyo, fake news o maling impormasyon ang umunoy nakatakdang paniningil ng mga opisyal ng Pangasinan sa ilalim ng Business Economic Enterprise. Dahil patuloy ang zero balance billing para sa basic accommodation ward sa mga pagamutan ng lalawigan. Lahat ng Pangasinense may bibigyan ng sapat, dapat may kalidad at patas na pagtrato sa pasyente sa ilalim ng Business Economic Enterprise. Bagamat papunta ang 14 na pagamutan ng Pangasinan sa ilalim ng Economic Enterprise para sa mas magandang serbisyong ilalaan kung saan magkakaroon ng mga options o pagpipili ang serbisyo ang mga pasyente, mananatili ang pagpondo ng lalawigan sa mga pagamutan. Ang pagsasailalim sa Economic Enterprise ay upang maibigay ang kalidad na serbisyo alinsabay sa serbisyo ng isang pribadong hospital para sa mga nagbabayad na mga pasyente. Kailangan ring magkaroon ng dagdag na kita ang mga pagamutan ng lalawigan upang hindi lamang nakaangkla sa mga nakukuhang tulong at PhilHealth. Bahagi ito ng tuloy-tuloy na programang pangkalusugan ni Governor Ramon Gico III para sa mas moderno at dekalidad na serbisyo. Pagpapalawig sa mga ward ng ospital at lalong ma-upgrade ang bed capacity ng mga pagamutan. Kalusugan ang pinakaunang tinutukang programa ng administrasyon ni Governor Ramon Gico III dahil anya nakasalalay sa malusog na mamamayan ang progreso ng lalawigan. Kaya't walang Pangasinense ang dapat maiwan pagdating sa usaping pangkalusugan. Nasa 20% din ang nakalaang pondo ng lalawigan para sa mga pagamutan ng Pangasinan na sa kabuang budget ng lalawigan sa 2026. Sa bayan ng Kalasyaw, 1 linggo bago sumapit ang undas, ay puspusan na ang paglilinis ng lokal na pamahalaan sa pampublikong sementeryo sa Kalasyaw. Winawalisan ng mga caretaker ang kalat at pinipinturahan ang mga pader para maging maaliwalas sa mga bisita sa kanilang mahal na buhay. Maari na ring magamit ang bagong tayong comfort room sa loop ng sementeryo. Ayon sa direktiba ni Mayor Patrick Agustin Karamat, dapat ay magkaroon ng hiwalay na pasilidad para sa mga lalaki at babae at matiyak na handa ito para sa pagdagsa ng mga tao sa sementeryo. Bukod dito ay naghahanda na rin ang mga departamento at ahensya na nakatalaga para tiyakin ang seguridad at kaligtasan sa lugar. Samantala, upang higit pang mapagtibay ang mga programa sa nutrisyon sa antas ng barangay, nagsasagawa ang Bayambang Municipal Nutrition Council ng Barangay Nutrition Action Plan Formulation Workshop. Ito ay dinaluhan ng lahat ng mga punong barangay, barangay treasurer at barangay nutrition scholar. Nagsimula ang talakayan sa pamamagitan ng presentasyon ni OIC MPD Officer Ricky Bulalakaw na nagbahagi ng mahalagang kaalaman hinggil sa Foundations of Planning at sinundan naman ni MLGOO Edith Soriano na tinalakay ang DILG Memorandum on Nutrition Policies, Programs and Activities. Nagpahayag ng mensahe ng suporta si Municipal Councilor Jocelyn Espejo na pinuri ang dedikasyon ng mga barangay sa pagsusulong ng kalusugan at nutrisyon sa kani-kanilang komunidad. Ang nasabing workshop ay bahagi ng tuloy-tuloy na advokasya ng lokal na pamahalaan ng Bayambang sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Nina Jose Quiambao na naglalayong itaguyod ang kahalagahan ng kalusugan at tamang nutrisyon tungo sa isang mas malusog, mas masigla at mas maunlad na Bayambang. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Nagparamdam ng interes ang Philippine Olympic Committee o POCs na pamahalaan ang Asian Youth Games. Maaari itong mangyari kung magbibigay ng suporta ang gobyerno ayon kay POC President Abraham Bambol Tolentino. Idaraos ang susunod na Asian Youth Games sa 2029 kasunod sa 2031. Muling nanawagan si Tolentino, miyembro ng OCA Executive Board, ng pagtutulungan para mabigyan ang mga batang Filipino athletes ng pagkakataong makalahok sa Asian Youth Games.
Sa volleyball naman, masusubukan ng Sus Coffee sa pagsagupa sa nagdedepensang Creamline sa 2025 Premier Volleyball League Reinforced Conference. Target ang ikatlong sunod na panalo, lalabanan ng Thunderbells, ang Cool Smashers mamayang alas 6:30 ng gabi sa Phil Oil Eco Oil Arena sa San Juan City. Yan ang kabuuan ng mga balita sa Todo Balita. Ang inyong tagapagbalita, ako si Liway Manantan Iparagiren. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus, International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karinderyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo ng hindi napapanood ang show na Negosyo. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainio,
at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Monday to Friday, 1 p.m. DWIZ Network News. DWIZ. Liway Manantan At Isusan Yaraw sa Todo Balita. Oras, alas 5:26 ng umaga sa pangalawang bahagi ng Todo Balita. Kasama nyo pa rin Liway Manantan ni Paragire. At Susan Valdez Yadaw. Good morning po. Ayan, tignan po natin anong lagay ng panahon. Kuha tayo ng update mula sa Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Nakalagay po dito, issued 5 a.m. October 23. So, kani-kanina lamang po. Salome, ang pangalan ng bagyo. Salome is now over the coastal waters of Batanes. So, nasa tip siya ng Pilipinas. Kailangan lang maging alerto. Over the coastal waters of Sabtang, Batanes. Hangin, 65 km per hour. Bugson, 90 km per hour. Malakas. Galaw, southwestward at 20 km per hour. So, ayan po si Salome. Sana lumabas na siya. Mukhang mabait. Mm-mm. Pangalan pa lang eh. Salome! Ayan, intensifies. Tulumi pala yun. Tulumi naman si Lani Mercado at saka yung TV show ni Bong Revilla. At pero yung update nilang isa 2 a.m. kanina, Salome intensifies into a tropical storm. Pero andun nga siya sa Batanes. So, sana lumabas na siya para makapagpahinga rin ang Batanes talagang. Ang hinahagupit palagi kasi, Cagayan at saka Batanes kasi ito yung daan palabas ng mga bagyo. Natanda ko yan nung elementary kami, ganun eh. Yung Batanes nga talagang yung mga bahay nila, bahay bato. Para hindi sila hindi masira yung kanilang mga bahay dahil nga daanan nga ng bagyo. Kaya lang nagkakadiferensya yung sa nilang nila sa bubong. Kaya lang nakita ko lately, may mga bahay na rin silang lumalaki na rin. Pero yun pa rin. Siguro si bagyo talagang doon pa rin na laging dinadaanan pa rin sila ng bagyo. So, malapit na po sana wala nang pumasok kasi usually kapag undas, di ba, umuulan. Pagkakataong umuulan, sana wag naman na. Kung pang ilan na yan, kasi expected nga na dating ng bagyo ay hanggang mga 26. O kung pang ilan na siya, siguro last na yan. Kasi kailangan din nila makumpleto. Kung ibig sabihin, dadating at dadating sila. Ayan, para pag undas at Pasko, wala na. Ito talaga yung buwan ng natatandaan ko yan, September, October, yan talaga yung tinatadtad tayo ng bagyo. Kaya nga pagdating ng 1, baha sa mga sa mga sementeryo. Sa mga sementeryo. Yan, pero as usual, tradisyon pag mga ganito, bagamat next week pa yung undas, marami na yung naglilinis o kaya nakapaglinis na. Ang ginagawa naman ng mga local government units, yung sa paligid, sa mga nicho, di ba, mga kamag-anak ng mga namayapa ang naglilinis. Pero may ginagawa rin naman ang mga local government units para handang-handa, malinis na papasukan ng mga pupunta sa sementeryo. At saka pinaghahandaan talaga yan, yung traffic, saka yung security nila, meron mga booth para sa first aid, mga yung information booth, di mga nawawala, para sa mga public service. May campaign na ginagawa rin inside the cemetery at outside ng mga gates ang Philippine National Police, ang kapulisan. Ayan, yung iba, kanya-kanyang pakuluyan, nagbibigay ng libreng kandila, tapos may mga leaflets patungkol naman sa yung mga campaign ng PNP about safety and security. Ayan. Hinahanap ko yung announcement ng DepEd kasi nag-declare na sila ng break. Pero iba yung term nila, parang sa redistricting. Naging reapportionment. O yan na siguro break. Sem break. Yan, sembak. Sembak kasi yung sumbak summer vacation. Summer vacation. Pero naman sembak. Pero sa kanila kasi mental health. Kinonect.
pinaganda pa. Magbe-break naman talaga kasi undas. Pero lugi doon mga estudyante kasi lang, next week lang. Tapos November 3, balik na sila. Ilang araw lang. Oo. Pero kailan ang starting? Alam ko next week, nahanap ko nga yung news. Ang alam ko November 7. No, balik na sila. Hindi yung college kasi, November 7, break na nila. Naalala ko si Krisha. Pero yung sa, wellness break. Ayan. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, ang Department of Education magpapatupad ng mid-school year wellness break para sa mga guro at mag-aaral. October 27 hanggang 30. So the whole week, and then syempre undas. So mahigit 1 week. 1 week din. Mahaba-haba na rin yun na yung ayusin nila yung kanilang kung ano nararamdaman nila, magpahinga, matulog, magpaganda, wellness nga Etong maganda, yung direktiba ni Secretary Sani Angara, direktiba niya sa mga paaralan, bigyan ng oras para makapagpahinga ang mga guro at isagawa ang mga in-service training pagkatapos ng break. So parang rin yan. Naalala natin nung Secretary ng DepEd, si Vice President Sara Duterte. Kung maalala nyo, yung nag-impose siya, may directive siya, executive, may memo siya noon na bawal break ng the whole 1 month. Hindi pwedeng papuntahin ang guro sa paaralan. Hindi pwedeng magtanong. Kung ano man yung mga reports. Totally break. Na ang laking pasalamat ng mga guro dahil first time na summer break, di ba summer vacation, pero dun itinataon yung kanilang mga seminar kung ano-ano mang mga aktibidad. So nung secretary si Vice President Sara Duterte, totally 1 month bakasyon ang mga teachers. Yung sumunod, kay Secretary Angara, nag-impose din ng 1 month break, pero may nakakalusot na, pwedeng pumunta ka sa school kasi kailangan ng ganito. Pero ito naman, yung 1 week walang i-schedule na training or whatever seminar para sa mga guro. So, layunin ng desisyon ayon kay Secretary Angara, bigyan ng pagkakataon ng mga guro at mag-aaral na makapag-recover matapos ng mga nagdaang kalamidad. Very good naman ito. Inamyendahan ng patakarang ito ang ilang probisyon ng DepEd Memorandum, Office of the Undersecretary for Learning Systems 2025-095 alinsunod sa Department Order No. 12, Series of 2025. So, balik klase November 3. So, haya-haya ang kanilang pahinga next week. Pagtutuunan din ng mga teachers kung ano man yung mga kailangan nilang gawin at bahagi rin ng tradisyon ng mga Pilipino, makaka-join sila. So, 1 week po yan, break. Wellness break. Yan, wellness break din ng mga parents yan. Kasi hindi sila magbibigay ng baon. Medyo marirelax ng konti yung kanilang isip at saka yung kanilang mga bulsa. Ayan, good morning congratulations pala sa province of Pangasinan under the leadership of Governor Ramon Gico III dahil nag-rank sila among the top performing provinces in local government finance for year 2024, 7th in locally sourced revenues and 10th in year-on-year growth nationwide. So, ito recognition na to from the Bureau of Local Government Finance or BLGF under the Department of Finance is a statement to Pangasinan's strong fiscal discipline, innovative revenue generation, and excellent local governance. So, ibig sabihin nun, 7 local source revenue hindi galing sa IRA. Yung kanilang yung kita nila na pinag-uusapan dito. Kasi ibang mga LGUs talagang dumidepende lang talaga sa IRA. Kapag walang IRA, halos karamihan na kapag wala yung IRA, mamamatay na ang isang lokal na pamahalaan. Kaya nga yung mga, tama rin sinasabi ni Governor ang LGU, ang governance is business din. Kasi kapag hindi ka magninegosyo, walang kita ang gobyerno. Baka sasabihin, puro kita ang sinasabi ni Gov. Ang local government unit, bayan o kaya lungsod, may mga kita yan. Una na dyan, business permits, taxes, etc. Yung kino-question nila yung bakit yung sa mga ospital
May mga private rooms kasi. Ayan, kahit mga government hospitals, may mga private rooms yan. Siyempre, pag pumunta ka sa private room, iniisip mo pa lang, alam mo na. Kahit, yan. Kahit nga yung national government na mga government hospitals, hindi rin libre kapag ka nasa mga private rooms. Katulad ng Regional Medical Center, kuminsan papasok ka pa nga lang sa emergency room. Emergency na. Oo, emergency room na may bayad pa, may emergency ka lang, may pang-emergency ka rin dyan. Yung experience namin nung hospital si Mr. Y nung several months ago, last year na ba yun? Parang na rin, no? Itong summertime. Kasi nga nahihilo. So, dinala dito sa Region 1 Medical Center sa may emergency. Explain na nila sa inyo. Unang-una, sa emergency, ang dinala doon yung emergency talaga. Na kapag dinala po dyan sa emergency room, ibig sabihin, emergency. Yung malaking porsyento na siya ay mako-confine. So kung hindi naman for confinement yung nararamdaman ng pasyente, kanilang ini-encourage na doon magpa-check up sa outpatient department. Kasi sabi nila, kunyari, dinala sa emergency, ang findings ng mga doktor na tumingin sa pasyente ay hindi naman siya for confinement. So pang lang siya, OPD. Siyempre may bayad pa rin yun. So yun po yun. So kapag talagang kailangan emergency talaga. Na kailangan talagang confine, dalhin mo sa ER. Pero lang siguro paggabi, dahil sarado naman ang outpatient department. Kasi nasanay yung mga tao na kapag papasok ka ng ospital, nakabungad kasi si emergency, kaya doon sila pumapasok. Pero yung zero balance billing na pinag-uusapan, ito nga yung fake news o mali impormasyon, yung nakatakdang paniningil ng mga ospital sa ilalim ng Business Economic Enterprise. Ang ganda ng paliwanag dyan ni Vice Governor Itong Business Economic Enterprise, parang katulad ng mga ospital, gagawin siyang under Business Economic Enterprise. Hindi ibig sabihin na puro negosyo yon. Kung hindi parang bibigyan mo sila ng chance na tumayo sa sarili nilang paa. Pero, popondohan muna. Yan. Kumbaga sa yung pondo nila for 1 year, di ba, meron silang budget na ginagawa. Hihingi sila ng budget. So, budgeted sila. So, bahala na silang kung paano siguro nila i-manage yung kanilang mga kaperahan. Pero, sabi nga ni Vice Governor, kung kinukulang yung budget na binigay, hindi naman ibig sabihin na hindi mo na sila bibigyan. So, nandiyan pa rin nakasuporta. Pero, kumbaga parang pagpapakita yon ng yan sila para mag-stand alone sila kung paano nila i-manage talaga yung kanilang mga departamento. Katulad nga ng asin. Hindi kasama na ba sa yung hindi pa. O yung eskwelahan. Ayan, paaralan. Yung PCC. Kasi naman, paano nagkaka-income ang paaralan? Lahat ng mga public schools. Di po ba merong scholarship from the Commission on Higher Education? That is considered as income. At malalagay siya kumbaga sa balance sheet na nasa income. At gagamitin sa expense, syempre, dahil kinover nga yung libreng tuition ng mga estudyante. Kahit lahat ng mga private schools, kahit na ng mga eskwelahan ng mga universidad, maraming umaasa din sa mga scholarship na mga scholarship grants yan mula sa CHED, mula sa LGUs, mula sa kung sino man yung mga nagbibigay ng mga scholarships. Yan din kayo nabubuhay din ng mga eskwelahan, lalong-lalo na yung mga pribado. Pero ang government kasi, since ang provincial government ay scholars lahat ng mga nag-aaral doon, meron yung scholarship grant na yung pinakakalob din ng probinsya. Kaso kasama rin yun din. Pasok din yun yung kumbaga parang inaayos lang nila yung mga finances. Pero sabi niya, at the end of the day, ibig sabihin, kung meron man tira doon sa kinita ng isang ospital o ng isang eskwelahan, pasok lahat yun sa kaban ng probinsya. Parang ganon. So, kaya yun yung kahalagahan din nung, di ba, alala nyo, during the campaign period, binanatan si Governor Gico dyan sa may Giconsulta na nakaangkla naman in support dun sa e-consulta program ng PhilHealth.
yan po yung kasama na dyan, sakop na yung no balance billing. Kaya kailangan magpa-enroll ka para kung naka-i-consulta ka o kaya through the e-consulta, talagang pasok ka sa no balance billing. Kailangan PhilHealth member ka. At nagbago yung pangalan ng programa ng PhilHealth. Pero alam nyo, yung kamakailan, di ba, nakipagpulong si Governor Gico. Sa PhilHealth. Sa PhilHealth, tapos sa DOH Secretary. Lahat yan ay mga patungkol sa programang pangkalusugan at kung ano yung maganda para sa mga Pangasinense. So, hindi pwedeng sabihin na ganitong ginagawa ng probinsya o kaya ng gobernador. Lahat yan para sa kapakanan ng lahat. Siyempre, hindi naman instant na magiging maayos lahat. Dadaan lahat yan sa proseso at may mararamdaman na pain. Diba? Hanggang sa makamit yung talagang ninanais ng ating gobernador na ang maximum na benepisyo para sa mga Pangasinense. Kumbaga sa birth pains, kantura na tinatawag. Pero ano pinaliwanag ni Governor nung namahagi sila ng AKAP o YAKAP? AKAP. Pinaliwanag niya dun sa mga tao roon, sabi niya, nansaman kanto ginamit na yan parang political pambanat sa kanya. Pero sabi niya, gusto kong ipaliwanag sa inyo, ang PhilHealth, sabi nga daw, bakit 300 lang ang binibigay? Dapat 1.7 yan. Ang PhilHealth hindi nagbibigay ng pera sa kahit na sinong individual na magpapagamot. Hindi yan ibibigay. Ang PhilHealth, ibibigay yan sa ospital. Doon ibibigay, hindi doon sa nagpapagamot. Kaya sabi nga ba, dapat yan, 1.7 yan na matatanggap nyo, bakit 300 lang? So, mali po yun. Hindi namimigay ang PhilHealth ng pera. So, yun, magbibigay lang si PhilHealth kapag na-consume ni pasyente yung serbisyo na ipinagkakaloob ng PhilHealth. Doon magbabayad ang PhilHealth sa mga ospital. Pero kapag hindi naman na-consume, hindi enrolled ka nga, pero hindi ka naman nagpa-konsulta, wala rin. Pero ito. Yung maganda sa programa ng PhilHealth, yan yung ayon kay Sir Joseph Manuel, ang kanilang information officer. Kaya naman puspusan din ang campaign, hindi lang ng provincial government, kundi lahat ng local government units. Pagpunta mo sa health office, kala mo simpleng interview lang. Nire-register ka na, ini-enroll ka na sa PhilHealth program. Na yung ngayon, yung YAKAP. Tapos, usap pa lang tayo, pirma ka pa lang sulat ka pa lang, 800 na para sa LGU. Ganon kaganda. Sasabihin natin, ganon kaganda yung programa ng PhilHealth. So, pupunta ka pa lang sa PhilHealth? Hindi, di ba, na-enroll ako bigla sa City Health. So, yun pala, kinukuha pa lang, ini-interview ka pa lang, may 800 na sa LGU. Ay, galing. Oo. So, that's just initial. So, yun. LGU po yun, hindi po sa bulsa ng mayor. Hindi sa bulsa ng mayor. Hindi kung sa ospital ng probinsya, hindi po pupunta sa gobernador o kung kanino man, sa local government unit, sa provincial government unit, na in return, yung mga paying members ng PhilHealth at yung mga nakapag-contribute before, ito naman yung kanilang mga kontribusyon para naman sa pangkalusugan ng lahat. Kasi sila ang nagbabayad. Oo. So, yung kung libre, yung mga tinatawag nga po natin na less fortunate, dahil nga sila dahil nga kinakailangan nga libre, wala nga silang kapasidad na magbayad. Ayun. Saan nagagaling na pambayad? Sa PhilHealth. Ayun. Na nanggagaling naman sa mga nagbayad ng PhilHealth. Mga nag-contribute. Parang lang yan Parang yung reklamo lang ng mga Kapag mananap kayo, man-solicit kayo, dyan abong may katok kayo. No, manduro kila ayuda, lagsanan nyo kami. Kanto, bagayon marakap sa abong may. Pero dapat yun. Parang sinong nagbabayad ng tax? Kaya nga, yun nga, may trabaho, na agad-agad monthly binabawas yung kanyang tax, yung mga nagbabayad ng mga iba pang taxes, real property, business permit, business taxes, etc. Kanino ginagamit yung nalikom na tax? Sa mga kontraktor. Nakulimbat. Sa mga buhaya.
Nakulimbat. Yan ngayon, taong 2025, sumabog. Kaya pala, na-realize ng mga tao, kaya pala binabaha tayo, kaya galit na galit yung mga tao. Pwede naman pala tayong hindi bahain. Ganon. Kaya pala binabaha tayo, yung pera para sa baha, ibinubulsa. Ayan. So, yan lang po yun. Yung puro, sila, ay nako, kumikita na naman si ganito dyan sa ospital. Isipin po nating maigi. Plus, in-encourage namin actually kayo na mag-enroll dun sa Gikonsulta program. Paano yan meron ng yakap? Transition pa rin. Sabi nga ni Sir Joseph, hindi naman agad-agad ma-implement yun. Like for example, yung mga free medicines, nakikipagkontrata pa ang PhilHealth sa iba't ibang, kasi kailangan ng farmasya na ka-tie up nila para dun kukunin yung mga gamot na nireseta nung doktor doon sa clinic kung saan kayo nagpa-check up na yung clinic na yan ay accredited ng PhilHealth doon sa programa. Ayan. At ito mano yung mga nagpa-enroll na last year, yearly pala yung enrollment. So, kailangan nyo ulit ma-enroll. Ayan. At, meron ulit, Gikonsulta. Meron pa rin yun, tuloy-tuloy pa rin yun, pang ayuda sa mga magpapa-enroll. Ayan. Pero kasi na yun, batas na yun sa Pangasinan. Ordinansa po yun na ipinasa. Kaya hindi pwedeng hindi po yun pang eleksyon lang. Nagkataon lang na, kasi bilis naman ang eleksyon every 3 years. Kaya kapag may ginagawa ka sa first year, hindi pa halata o hindi pansin. Pag second year na, ay, kampanya la. Ang tingin nila kampanya na. Pero mga kaibigan, bilis po ng oras natin. Ganap na pala 5:47. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. It is now 5:47. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Paul capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi
lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulok nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m. DWIZ Liway Manantan at Susan Yadaw sa Todo Balita. Okay, meron na lang 8 minuto bago mag alas 6 ng umaga. Agahan na natin yung pagbati dahil parang 2 araw na tayo nakakabati. Good morning kay Glory Sanchez Maramba, kay Ben Gab Jovellanos, Ernesto Mosada Jr., kay Sir Napoleon ko, good morning. Ganun din kay Rodel Edades Peralta, kay Estrella Carmelo, Kalimlim Dexter John, kay Ifar Marcos, Rafi Marcos, at sa iba pa. At si Cora Aquino at Kuya Mar dyan sa Barangay Tubang, good morning. Kay Gracielda Matro at kay Nanay Dading. Yan, ng Barangay Tubang. Good morning. Speaking of Barangay Tubang, good morning kay Cap MG o Mark Gomez. Mark Fiel Gomez. MG na lang, para mas madaling tandaan. Yung Fiel, siya na nga. Yung sinasabi kong para naging PTA president dyan sa Tubang Elementary School. Okay. Very active. Tsaka yung mga taga-Tubang, bantayan ninyo yung inyong barangay Facebook page. Abangan ninyo, pag sinabing come na, marami nang pwede na mag-harvest yung kanilang petsay pick. Free petsay picking. Ayun. Ano yung Facebook page? Hindi ko natanong kung ano yung Facebook page. Pero para sa kanila lang. Pero siyempre para alam din ng ibang taga-Tubang. Siguro yung Tubang. Hindi ko na nga natanong ano nga ba ang Facebook page nga nila. Pero yun ang kapitan po dyan sa Tubang, si Kapitan Mark Fiel Gomez. Ayan, batang-bata. Sana kapag yung mga, wag natin sabihing matanda, kapag yung mga tapos na medyo tapos na nga. Kung sino yung nakaupo. O veterano, kamo sabi mo na, kasi baka magalit pag sinabi mo matanda na, kasi pagka yung mga matanda, sabi mo matanda, magagalit talaga yan. At pag senior? Pag senior, di rin maganda pakinggan Pag original. Mga expert. Pag original? Di rin Traditional. Ano tatawag sa kanila? Ang hirap. Humanap ng term na hindi aaray yung makakarinig. Pero iba naman tanggap lang. Pero yun nga, kasi nagdadating naman kasi, hindi, nasa yan? Nasa way of pagsabi. Kasi kapag may konting diin o may konting parang sarcasm o kaya basta yung parang nilalait mo yung pagkatanda, parang gano'n. Binibigyan mo pa ng diin with emphasis. Parang gano'n. Magagalit talaga. Pero yun nga, kapag yung nasabi po natin, yung mga
may mga batang ganyan na ang sipag-sipag at talagang gustong-gusto talagang magsilbi sa gobyerno. Sana yung mga previous. Yan na, previous na sabihin na nating expert na sila kasi kung ilang taon na silang dyan, umupo. Parang ko right term yung previous kasi hindi na sila yung nakaupo. Previous. Former. Dapat, ibigay nila yung suporta nila. Huwag yung makipag-epalan o sila o feeling sila pa rin yung sila pa rin yung mga nakaupo at nakikipag-agawan ng atensyon ay wag naman. Halimbawa, sabihin mo na, sige, favorite nga siya ni Bossing at sa kanya idadaan lahat. Dapat naman delikadesa. Parang gano'n ay Bossing, hindi na ako ang kapitan. Hindi ka nga binoto. Hindi, binoto ka. Kaya lang kinulang. Hindi. Ang kalaban kasi, iba. Sabihin na natin, iba yung kalaban na talo. Kaya nga merong return bout para malaman nila kung sino talaga yung gusto. Pero yun nga, ang kalaban nga, yung asawa, parang, siya pa rin. Tinutukoy na natin saan ba yan? Ano yung pinag-uusapan natin? Pero yun nga, kapag katapos na, ibigay na natin yung full support. Lalong-lalo na kapag nakikita natin na nagsisumikap naman at masipag naman yung mga papalitan nyo. Mag-iwan kayo ng magandang legacy. Parang ganon. Ganon lang yon. Hindi yung natapos yung term nyo. Kayo pa rin. Feeling nyo, kayo pa rin. Hindi. Naiinis yung mga tao. Naiinis. Yung iba naman di sila naiinis, sumisip-sip. Kasi kahit tani, diyan sabi may ayuda nankin. Si Bossing, idalanda dya. Si Kato. Pero, ang gano'g dagabay, parang no choice sila. Kasi mga tao naman kuminsan, kapit sa patalim. Pero ang ganda po ng yung ginagawa naman ni Kapitan, ando lang naman siya lagi sa Barangay Hall. Kasama siya doon sa tinatawag natin na merong Green thumb. Maganda yung garden area ng Barangay Tumang doon sa likod ng kanilang Barangay Hall. Medyo okay yung space. Kaya the best ang mag-garden. Parang na nila simento na. Maganda na yung sa likod. Party area na siya. Parang kung meron mga parties doon na. So parang maliit lang talaga yung area na pwede nilang pagtaniman. Kaya nga plano nga ni Cap, may vacant space na nakita siya, gusto niya makipag-MOA para sila na yung mag-alaga doon sa vacant lot na yon para magamit. Mapakinabangan. Tamnan nila, kung magkasana makipag-MOA na lang siya doon sa may-ari. Sabihin na natin, tawagin na lang natin sa pangalang Graciela Matro, yung pangalan ng may-ari. Yun yung, ewan ko alam niya na, plano kausapin siya o sumulat para magamit yung kanyang makatiwangwag na lupa at maging produktibo yung lupa. Pwede rin tayong maki-garden, maki-harvest. Oo, pwede na noon. Pagka naki-garden tayo, pwede may karapatan na tayo mag-harvest. Alam nga naman, nag-garden lang tayo, hindi na tayo mag-harvest. Alam nga, nakiki-harvest ka na lang palagi. Oo. Wala ka namang ang term nila doon, wala ka namang ambag. Pero yung pinipresent naman, inaanyaya ni Kapitan ay para sa kanyang mga kababayan. Yes. Libre. Oo. Kita ko naka-ready yung yung gunting. Para maayos naman, agda, hindi nila gagawin yun. Hinahablot. Oo. Parang cut mo naman siya. Pero parang hydroponic, hahablutin mo talaga yun. Tapos ikakat mo yung roots. Pero yun, pag kinat mo na, ilagay mo rin siya sa tamang lagayan. Patay na siya. Kasi isang lang. Pag pichay, isang lang talaga yon. Pero lang kung puputulin mong ganun, may matitira dun sa roots, nakadikit sa roots, tutubo pa yung gitna. Ayun. So, parang naya ako pwede na lang kunin ko talaga yung gunting kaso hindi pa in-offer. Siguro na din silang i-offer. Ayaw nila i-offer kasi baka kunin nyo yung gunting. Mas mahal yung gunting kaysa doon sa gulay. Naglalaway ako doon sa gulay tapos natataba ng mga So yun, yun yung gardening naman na focus din ni Cap MG. So yun nga sinasabi nga natin, bigyan natin ng chance yung mga bata, yung mga previous medyo kasi mag-wellness na kayo, wellness vacation. Wellness break. Wellness vacation. Na kayo, give yourselves give yourself naman ng time na maghayakay na kasi siyempre nagtrabaho na sila ng ilang taon.
O di suportahan na lang para mas masaya, di ba? Parang ang saya ng barangay na nagkakaisa yung lahat. Yung sinusuportahan mo. Kahit maasim sa'yo. Kahit ayaw mo. Oo. Masama ang dibdib mo. Meron ganun eh. Siya yung nanalo eh. Meron yung masama yung dibdib mong sumuporta kasi hindi mo gusto yung sinusuportahan mo. Suportahan mo pa rin. Wala kang magagawa. Parang ganun. Okay, meron oras na para magpaalam, pero pinapaalala po natin yung imbitasyon po ng Sangguniang Panlungsod ng Dagupan. Ngayon po ito, alas 8 ng umaga ang umpisa sa Dagupan City People's Astrodome. Ito pong public hearing on the proposed ordinance prescribing new tricycle fare matrix and regulatory safeguards. So, inaanyayahan lahat ng sektor, transport groups, tricycle drivers and operators, sigurado pupunta sila dyan. Commuting public, students, kahit hindi kayo sumasakay ng tricycle pero concerned kayo para sa inyong kapwa, pwede rin po kayong pumunta doon. Meron kayong mga concern na gustong erase, pumunta po kayo doon dahil public hearing po yon. Ayan, abiso sa publiko, bagong pamasahe sa tricycle, tatalakayin. Alas 8 ng umaga ang umpisa, siguro yan yung, syempre, may registration. Okay, belated happy birthday kay former mayor, former congressman Leopoldo Batawil. Ayan. Yes, belated happy birthday. Wala na po tayong sapat na oras. Ang tabayanan po ninyo susunod agad, early in the morning, makasama po ninyo si Karen Orly Navarro, programang Todo Balita at Komentaryo. Mama Ta and Tropa, good morning. Madam Roske, good morning. Kay Benji. Eli Garcia sa technical side. Ako po si Liway Manantani Paragire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. DWIZ. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, naglilingkod sa